May mga aral na hindi lamang para sa pagsusulit. May mga kaalaman na maaaring maging dahilan upang maisang buhay ang mailigtas. Sa Mate Integrated School nagsimula ang programa sa isang panalangin na pinangunahan ng isa sa mga guro. Bago ang anumang pagsasanay, isinantabi muna ang lahat upang humingi ng gabay. Kasunod ito, nagbigay ng mensahe ang punong guro ng paaralan. Ibinahagi niya na isa itong malaking biyaya para sa kanilang paaralan dahil ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng pagkakataong matuto ng kaalamang maaari magligtas ng buhay. Pagkatapos ng pagbati, sinimula ni Sir Claude ang pangunahing lecture. Pinaliwanag niya na ang aktibidad na ito ay bahagi ng pagdiriwang ng National CPR Day na isinagawa rin bilang bahagi ng National Disaster Resilience Month. Ipinaliwanag din niya na ang Philippine Red Cross ay kasapi ng International Federation of Red Cross and Red Crescent Society o IFRC. Kayo ay member ng isang international organization. At bilang auxiliary ng pamahalaan, katuwang ang Philippine Red Cross sa paghahatid ng humanitarian services. Ibig sabihin, katuwang po tayo at katulong tayo ng government by providing humanitarian action. Ibig sabihin, kung gobyerno ay tumutulong sa mga mamamayan, nandito rin po ang Philippine Red Cross para tugunan ang kakulangan, para bigyan ng tulong ang bawat pamayanan. Tinalakay rin ang iba't ibang serbisyo ng Philippine Red Cross. So marami pong ginagawa ang Philippine Red Cross is blood service. Meaning, si Red Cross kumukuha ng dugo at nagbibigay ng dugo. Yes, disaster management service. Pag may bagyo, nandyan, tumutulong ang Red Cross. Health service, safety service, water and sanitation and hygiene, welfare, voluntary service, Red Cross Youth and Emergency Response Unit. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng lecture ay ang tamang pag-unawa sa heart attack at cardiac arrest. Bagamat madalas silang napagpapalit, hindi pareho ang heart attack at cardiac arrest. Sa heart attack, nababara ang ugat na nagsusupply ng dugo sa kalamnan ng puso. Samantalang sa cardiac arrest, humihinto ang normal na pagtibok ng puso dahil sa problema. Kapag nangyari ito, humihinto rin ang pagtaloy ng dugo patungo sa utak. Sa loob lamang ng 4 hanggang 6 na minuto, maaaring magsimula ng permanenteng pinsala sa utak kapag walang oxygen. Itinuro rin ang tamang first aid management kung paano suriin kung tumutugon pa ang biktima, kung kailan tatawag ng emergency services at kung kailan dapat simulan ang CPR. Matapos ang lecture, ipinakita ni Sir Claude ang tamang paraan ng hands-only CPR. Ang chest compression na nagsisilbing pansamantalang bomba na nagtutulak ng dugo patungo sa utak. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang tamang lalim at tamang bilis ng bawat compression. Okay, alamin muna natin kung mayroong malay. Hey sir, are you okay? Wala siyang response, hindi siya gumagalaw. Ngayon, alamin natin kung siya ay may pulso at tumitibok pa ang kanyang puso. Okay? Hawak tayo sa carotid pulse. Ibilang tayo ng 10 segundo. 1, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. So ang victim, walang malay. Ang victim, walang pulso. Bibigyan natin ng hands-on CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. At dumating na nga ang pinakahihintay, ang aktwal na pagsasanay. Sabay-sabay na sinagawa ng mga mag-aaral ng Mate Integrated School ang hands-on CPR. Isang simpleng pagsasanay na maaaring magligtas ng maraming buhay. Ang kalamanan at tunan ngayon, maaaring hindi agad magamit. Ngunit kapag dumating ang oras na may isang buhay na nangangailangan ng tulong, maaaring ang isang estudyanteng natutong mag-CPR ang maging dahilan ng panibagong pagkakataon upang mabuhay. Mate Integrated School!